Mapagpalang araw, nandito po ako sa Barangay 96 sa tahanan ni Ate Nena. At Nena po, Ate Nene. Yan. Upang ibahagi sa kanya ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kasi po, ang ebanghelyo ng ating Panginoon, sabi nga po ni Jesus, ikwento sa tao. Ano po? Ito po siya. Kaway-kaway po kayo. Yan po si Ate Nene na dadali sa kanya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Praise the Lord. Ayan na. Sige. Ayon po sa kasulatan, tatanungin kita, Ate Nene, ilang taon ka nang may sakit na stroke? Ano po? So, mga ilang taon na rin daw po. Hindi niya nasabing exact. Sa taon, 2 taon, 3 taon. Hindi niya po mahalala, no? Ngayon, tatanong kong muli sa iyo, Ate Nene. Pinaparusahan ka ba ng Diyos? So, ang sagot niya, hindi ko alam. So, maliwanag ang tanong ko, no? Meron akong babasahin dito sa libro ng 1:3-16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya kanyang kaisa-isang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pong binasa natin, Sister Nene. Ang sabi ni Juan, sino man tao na sasampalataya kay Jesus, maniwala, sumunod, isuko ang buhay kay Jesus, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa 17, yung tanong ko kanina, hindi nyo alam ang sagot. Ano po? Ang sagot nyo pala, hindi ko alam. Kung pinaparusahan ba kayo ng Diyos. Noong araw, meron akong kausap, ang pangalan niya, si Larry. Isa din siyang stroke. Tinanong ko siya, kung ilang taon ka nang may sakit. Ang sabi ni Larry, 5 taon. Ngayon, tinanong ko ulit siya, bakit ka na-stroke? Alam mo, Sister Nene, ang sagot niya, pinarurusahan ako ng Diyos. Ang tingin niya sa Diyos na mamarusa. Kaya siya na-stroke. Pero ang Biblia ang pasasagutin natin. 1:3-17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Hindi ho pangatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Yon. Anong sabi? Hindi namamarusa ang Diyos. Kung ang tingin niyo po pinaparusahan kayo ng Diyos, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Maliwanag ang kasulatan, hindi namamarusa ang Diyos sa tao. Bagkos ang gusto ng Diyos, ang mga tao iligtas at makasama sa kanyang kaharian sa langit. Kaya ang sagot po doon, Sister Nene, na ang tanong ko sa iyo, kung pinaparusahan ka ng Diyos, ang dapat isagot mo doon, hindi. Kasi, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Alam niyo po ba, lahat tayong tao nagkasala. Nagkasala tayo sa Diyos.
Walang hindi nagkasala sa Diyos. At sabi ni Apostol Pablo, ganito ang sabi niya, sa unang Timoteo 1:15, totoong pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Jesucristo na dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Kaya pala naparito sa mundo natin ang Jesucristo na ito na sinasabi ni Pablo upang iligtas po tayong mga makasalanan. Lahat po kasi tayo makasalanan sa Diyos. Ang pinakamakasalanan ay si Pablo. Sabi ni Pablo yan, ako yung pinakamasama. Kasi nga po, ang trabaho ni Pablo noon, mamamatay tao siya. At ang pinapatay niya ay mga halagad ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo, hindi naman po tayo mamamatay tao. Nagaya niya. Kung siya nga, kinahabagan siya. Gayon din po tayo ay kinakahabagan ng Panginoon. Basahin natin yung verse 12. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo, nagbibigay sa akin ng lakas. O kita niyo po, pinalalakas siya. Dahil sa panahon ni Pablo, meron din po siya kapansanan. Pero pinalalakas siya ni Jesus upang upang mangaral. Dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa kanya, 13, na kahit noong unay nilapastangan, inusig at nilay ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. 14, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na matatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Meron po akong muling tanong sa iyo, Sister Nana. Mahal mo ba si Jesus? Sigurado ka ba? Oo naman. Nasa puso mo ba yan? Oo naman. So, maliwanag po ang sagot ni Sister Nene sa aking mga tanong. Na kung mahal niya si Jesus. Ulitin ko po. Mahal mo ba si Jesus, Ate Nene? Oo naman. Naniniwala ka ba sa Kanya? Oo naman. Yan ang kailangan ng Jesus. Yung pananampalataya mo sa Kanya. Ayan, salamat sa Diyos. Si Ate Nene o Sister Nene. Actually, matanda po ako sa Kanya. Bilang pagrespeto, kaya tinatawag ko siyang Ate Nene. Ako, senior na po ako, 63 ako. Pero may nakakakita sa akin, mukha daw akong yung bata. Ewan ko. Sabi nila, ito pong itsurang ito, mukha bang bata ito? Kalbo lang. At bungi. Ang ngipin. Ito po, Sister Nene. Ano yan? Kaya salamat po, Sister Nene, sa iyong pagtanggap sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Nawa, kahabagan ka ng Panginoon. Gaya ni Pablo, kung saan sinabi ni Pablo, kinahabagan ako. Binigyan niya ako ng pananampalataya at pag-ibig. Po, kaya hanggang dito na lamang po ang ating munting video sa tahanan ni Sister Nene. Sister Nene, anong apelyido mo? Bagas. Bangas? Bagas. Vargas. Bagas. Bagas. Nene Bagas. Dito po sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Nasa may Romana Street po kami. Romana Street po ito sa kanila. Corner na, ano po yung street doon? Sa likod ng bandaro? Nakalimutan ko na. Ha? Pacheco daw po, sabi ni Ate Nene. Sige. Kaya kaibigan, like, share na share.
kayo nasisiyaran, mag-share din po kayo sa iba. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.